Hi mga mi, samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Alas 9 na nga pala ito ng gabi at eto yung mga bata inaaliw-aliw ko sila. Kaya hindi naman tayo talagang panay paglilinis lang. Kailangan din natin maglaan ng oras para sa mga anak natin. Aliw na aliw nga itong kambal namin habang kumakanta ako ng The Wheels on the Bus. Sa Ate Megan at Kuya Zaiden naman, ayan, at sayaw nga din ang sayaw yung dalawa. Pati nga rin tong kambal namin na papaindak sa ate at kuya nila. Talaga namang sobrang tuwang-tuwa din talaga ako sa mga anak kong to. Kinabukasan naman, mga bandang alas 5 ng umaga, eto ako pa yung unang nagising. Nakapag-marinate na nga rin pala ako ng manok kagabi, so eto lulutuin ko na lang. Ali, adobong manok nga pala yung lulutuin ko, pero may ketchup nga lang yung pinang-marinate ko sa manok. Eto, naglagay lang ako ng kaunting butter dito sa mantika, tapos ilalagay ko na rin tong manok. First time ko pa din talagang magluto ng adobong manok na may ketchup. Naya ko lang din talaga to dun sa napanood kong video at ayan, susubukan natin kung masarap nga ba to. Habang iniintay ko nga kumulo na nga, ayan, eto't nag-init nga pala ako ng tubig. Mainit na tubig lang talaga yung iinumin ko mga mi, hindi ko nahahaluan yan ng gatas o kay kape. Pinalamig ko nga lang din yun ng kaunti at eto, hinugasan ko na din itong mga kaunting hugasin. Late upload na nga pala ito mga mi at Friday pa talaga sa araw na yan. Pero wala namang pasok sila Ate Megan at Kuya Zaiden sa araw na yan. Pero kailangan ko pa rin talagang gumayak ng maaga kasi yung asawa ko syempre nagtatrabaho na. Ako na nga lang din gigisingin yung aking asawa kapag katapos na ako sa pagluluto. Overtime kasi sila palagi kaya sure ako na pagod talaga yun. Lalo pat construction nga yung trabaho nila. Kapag ka siya naman yung nauna sa pagising, automatic na talaga yan na naglilinis yan tapos nagluluto na rin para sa umagahan namin. Anyway, eto, nag-refill na nga rin pala ako nitong dishwashing liquid namin. Marami nga rin pala nagtatanong kung saan ko nabili itong lagayan ng aming dishwashing liquid. Meron pa akong ilalagay mga mi sa comment section kung saan ko yan nabili. Kung na nga rin pala itong niluto kong manok at ayan, babalik ta rin ko lang para naman maluto din talaga yung kabilang side. Hininaan ko na rin yung apoy. Tapos eto naman basura namin sa kusina, ayan, puno na siya. Tuwa din talaga ako dito sa basurahan kong to kasi gamit na gamit ko talaga siya araw-araw lalo na kapag ka nandito ako sa kusina nagluluto. Hindi na pakalat-kalat yung mga pinagbalatan ng prutas, gulay o kaya yung mga plastic kasi andito lang siya sa gilid ko. Must have talaga to me dito sa kusina natin. Tapos napaka-space saver niya nga lang. Kakatanda ko, nasa 100 plus lang yata yan. Pero kung gusto mong bumili mga memer na kung ilalagay na link sa comment section. Anyway, nagising na nga rin pala yung aking asawa. At eto, mag-iinit ulit ako ng tubig dahil ititimpla ko nga siya ng kape. Hindi ko na nga rin masyadong pinainit pa kasi papalamigin lang din naman yan. Tapos maya-maya nga lang din, nagising na rin si Ate Megan. Kaya naman, ititimpla ko nga rin siya ng gatas niya. Itatanong nyo naman mga mi kung bakit mainit na tubig lang yung iniinom ko kasi hindi talaga maganda yung pakiramdam ko dyan. Kuwain ko pa talaga to dati pa kapag ka hindi maganda yung pakiramdam ko. Umiinom ako ng mainit na tubig na wala pang laman yung tiyan ko at feeling ko talaga nakakatulong siya sa akin. Na nga kapag ka may ubo at sipon ako, ayan lang din talaga yung ginagawa ko at sa awa naman ng Diyos, gumagaling naman ako. May mga mi, eto, naluto na nga rin pala yung niluto kong adobong manok at in fairness mga miha, napakasarap niya, promise. So ayun, so habang hindi pa nagigising yung kambal namin, dumiretso naman ako dito sa taas para iligpit naman itong mga sinampay namin. Meron din kasi ako yung sinalang kagabi dun sa washing machine namin, ayan, kaya kailangan ko na talaga yung ligpit ko dahil napakadami na naman nga nitong kailangan kong tupiin. Dahil tapos na rin naman ako sa pagluluto, eto't inasikaso ko na rin agad itong pagtutupi nitong mga damit. Mabilis ang pagtutupi lang din talaga yan, lalo pat naghahabol ako ng oras na hindi ako maabutan sa pagising nga nitong kambal namin. Kung mahirap na kapag maabutan ako sa pagising ng dalawang batang to, for sure hindi ko talaga yan matatapos. Inamre na matupi ko na lahat ng yan kasi sore eyes din talaga sa mata tong napakadami mga tupiin. So yun, fast forward naman tayo, mga bandang alas 10 na to ng umaga, saka ko pa talaga naasikaso itong pagsasampay. Gawa ng kumising na yung kambal at inasikaso ko nga muna sila. Tapos ayan, nang mapatulog ulit tong kambal namin, naisipan kong maligo na kasi grabe ang lagkit na ng katawan ko umagang umaga pa lang. Katapos ko namang maligo, balik naman ulit tayo dito sa paghuhugas ng plato. Ayoko din kasi talaga mga mina natatambakan ako ng napakadaming hugasin kasi parang andugyot talaga tignan. Kambal naman, basta mga bandang 10 to 11 AM, pinapatulog ko talaga yan sila para kapag kahapon na pupunta na sila dun sa bakanting lote para maglaro. Beses na lang din talaga sila natutulog sa isang araw. Mas maigi na yun para maaga ring makatulog sa gabi. Kasi pinapatulog ko sila ng umaga at hapon ako talagang aabutin kami ng alas 12 ng madaling araw na ako gising na gising pa talaga yung dalawa. Or din talaga sa akin na matulog ulit sila sa umaga para matapos ko na talaga lahat ng mga gawaing bahay. Tapos sa mga bandang hapon, gagawin ko na yung mga affiliate videos na kailangan kong gawin. Papansin nyo nga din pala, iba na yung ayos dito sa aming kusina. Mas maluwag na siya tignan. Ba't ko na kasi dito sa mesa itong lagayan ng aming plato para maluwag na dun sa may lababo namin. Lang din naman kasi kami kumain dyan sa mesa kaya ayan dyan ko na lang siya nilagay.